Magandang araw. Ako si Timothy Day, nag-aaral sa St. Pius Catholic Parochial School. Ako ang ikatlong baitang sa St. John the Evangelist. Ang parabola ng posporo. Katna ni na Jean Lorin at Pian Noche. Sa dulo ng isang tahimik na kahuyan, may isang payakan na bahay kubo. Sa kusina ng bahay kubo ay may isang maliit na kahon ng posporo. May nakatirang halos 50 palito ng posporo sa loob ng kahon. Isang araw, isang posporo na nagngangalan Lito ay nagsalita. Hindi ba ninyo napapansin na nababawasan ang bilang natin kapag bumukas ang ating bahay? Isa sa atin kinukuha. Saan sila dinadala, Kuya Lito? Ni Pilita, ang bunso sa mga palito ng posporo. Hindi ko nga alam basta kinukuha na lang sila kapag kinukuha na ang isa sa atin. Mabilis na nasara ang bahay natin at dumidilim muli. Ang alam ko lang ay nababawasan uli tayo ng isa. Isa ang ibang posporo habang binibilang nila kung ilan na lang ang natitira sa kanila. Dahil hindi nila nais iwan ang kanilang tahanan. Nangako silang magkapit bisig kapag binuksan muli ang kahon na kanilang tinitirahan. Pero nang bumukas ang kahon, biglang nagkapit bisig ang mga takot na posporo. Nanalangin sila na walang makuha sa kanilang pamilya. Kumapit ka sa akin ng mahigpit, bulong ni Lito sa posporong katabi niya. Buong tapang ng tumingla si Lito. Nakita niya na may malalaking daliri na dumampot ng isang posporong na naniningning sa takot. Dahil nakapit bisig sila, may ilang posporo na nahila palabas ng kahon. Nahulog ang mga ito sa sahig ng kusina. Si Lito ay isa sa mga nahulog na posporo. Nahuntog ang kanyang ulo sa paa ng mesa at naramdan niya ang lamig ng sahig. Napansin ni Lito na malapit ng tumubog ang araw.
Itinaasan ni Lito ang kanyang ulo upang tawagin ang ibang posporo na hulog. Sa kaunting liwanag na namasid niya na si Pilita ang hawak ng malaking kamay. Si Pilita na bunso ng kanilang pamilya. Laking gulat ni Lito sa sumunod ng pangyayari. Iniskis ng malaking kamay ang munting ulo ni Pilita sa dingding ng kahon. Dagling na napapikit sa takot si Lito. Naisip niya ang sakit na idinaranas ng kanilang bunso. Kawawang Pilita. Biglang nagnigas ang ulo ni Pilita at naging isang munting apoy. Mga kulay na pula, narangha, dilaw, puti at bughaw ay sumiklab mula sa kanyang ulo. Nang buksan ni Lito ang kanyang mga mata, ang mga nakamanghang kulay at liwanag ay sumayaw sa paningin niya. Pagkaganda. Ngayon lang ako nakita ng ganito. Napabulaslas si Lito. Nakita ni Lito na ang apoy na nagmumula sa ulo ni Pilita ay ginamit upang sindihan ang isang kandila. Hinina ng tao ang apoy sa ulo ni Pilita hanggang mawala ito. Kitang-kita ni Lito ang maitim na dulo ng posporo at siya nalungkot. Ngunit napalingon agad siya sa apoy ng kandila. At ang nakaaliw na pagsasayaw nito. Naalala niya si Pilita at ang pagiging masayahin at pagkabibo ng bunsong posporo. Tinataglay ng apoy sa kandila ang diwa at kalooban ni Pilita. Ang apoy na ito ay nagpaliwanag sa madilim na kusina. Namangha si Lito habang sinaksihan niya ang paglipat ng apoy sa ilan ng kandila sa iba't ibang bahagi ng bahay kubo hanggang lumiwanag ng husto ang buong tahanan. Unting-unting napuno ang bahay kubo ng magiliw na diwa ni Pilita. Ang apoy na nagmula kay Pilita ay ginamit sa pagluto ng pagkain. Sa pagkukuwento sa
sa pagkainan, sa pag-aral at pagbabasa ng mga bata at sa pagdarasal ng buong pamilya sa gabing iyon. Naunawaan ni Lito kung gaano kahalaga ang liwanag ng nadulot ng apoy para sa mag-anak na nakatira sa bahay kubo. Ngayon, pahayag ni Lito, kinukuha kaming mga posporo upang maging isang apoy na nagdudulot ng liwanag sa kadiliman na pumapaligid sa mga tao. Panandalian lamang bawat isa sa amin ay maaaring maging isang manining na ilaw. Ang galak na ang puso ni Lito sa kanyang natuklasan. Napawi ng galak ang takot sa kanyang isipan. Unti-unting napuno ng pag-asa ang kanyang puso. Kailangan na makabalik ako sa kahon namin, sabi ni Lito. Dapat sabihin ko sa kanila ang nakita ko. Kailangan na malaman nila ang katotohanan tungkol sa mga posporong tulad na namin at sa ganito ay hindi na sila muling matatakot na iwan ang bahay namin. Naku, kailangan ko na talagang makauwi. Sa gabing iyon nakatulog si Lito sa sahig ng kusina. Kinabukasan, narinig ni Lito ang mga tinig ng kanyang mga kapwa posporo. Lito, tumingala si Lito at nakita niya ang malaking kamay ng tao. Maingat nitong pinupulot ang mga nahulog na posporo mula sa sahig ng kusina. Bawat posporo ay ibinabalikan ng kamay sa kahon. Pagkakabalik ni Lito sa kahon, ipinahayag niya sa lahat ang nangyari kay Pilita. Natotohanan ng ibang posporo ang kwento ni Lito. Tulad ni Lito, hindi na sila natatakot na makuha ng malaking kamay at iwan na ang kahon. Mula nun ay naunawaan ng mga posporo ang kanilang layunin. Tanggapan na nila ang katotohanan ng isang araw ay kailangan nilang lisan ang munting bahay sa kahon. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa at pag-asam na
makapagdulot ng liwanag ang bawat posporo kahit panandilaan lamang. Salamat sa pakikinig.